Kumusta mga bata? Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Umpisahan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Sandosenang Sapatos. Ito ay akda ni Luis P. Gatmaytan, guhit naman ni Beth Perocha. Mula sa Hiyas, OMF Literature. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan. Unang salita, pasadya. Ang sapatos na ito ay pasadya ng nanay ni Carla. Ito ay sukat sa paa ng kaniyang anak. Pasadya. Napakapulido ng pagkakagawa ng sapatos na ito. Napaka-perfecto. Ito naman yung swelas. Yan yung tapakan ng mga sapatos o kaya naman ay ng mga tsinelas. Malungkot dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Alam ba ninyo kung ano ang tawag sa gumagawa ng mga sapatos? Sa ating kwento ngayon ay malalaman natin. Ano kaya ang natuklasan ni Karina tungkol sa kanilang tatay? Ating alamin. Sandosenang Sapatos. Sapatero si tatay, kilalang kilala ang mga likha niyang sapatos dito sa aming bayan. Marami ang pumupunta sa amin para magpasadya. Ayon sa mga sabi-sabi, tatalunin pa raw ng mga sapatos ni tatay ang mga sapatos na gawang marikina, matibay, pulido, at malikhain ang mga disenyo ng kanyang mga sapatos. Paano mo ba naisip ang ganyang mga estilo? Kay gaganda? Siguro, dinadalaw ka ng musa ng mga sapatos at swelas. Parang may magic ang iyong mga kamay. Sa lahat ng papuri, matipid ng ngiti lamang si tatay. Tahimik na tao si tatay, bihirang magsalita. Lumaki ako sa piling ng mga sapatos na gawa ni tatay. Madalas, na kinaiinggitan ako ng mga kalaro at kaklase ko. Buti raw at sapatero ang tatay ko. Lagi tuloy bago ang sapatos ko kapag pasukan, kapag Pasko, kapag birthday ko, o kung nakatanggap ako ng honor sa aming klase. Ginagawan pa ako ng ekstrang sapatos ni tatay kapag may mga tira-tirang balat at tela. Buti ka pa, Karina. Laging bago ang sapatos mo. Ako, lagi lang pamana ng ate ko. Sa akin napupunta lahat ng pinagliitan niya. Himutok ng isa kong kaklase. Nasa grade 2 na ako nang muling magbuntis si nanay. Kay tagal naming hinintay na magkaroon ako ng kapatid. Sabi ng lola ko. Sinagot na raw ang matagal nilang panalangin na masundan ako. Naku! Magkakaroon na pala ako ng kahati sa mga sapatos. Pero hindi bale, dalawa na kaming igagawa ni tatay ng sapatos ngayon. Habang nasa tiyan pa si baby, narinig kong nag-uusap sina tatay at nanay. Nagpa-check up ako kanina. Sabi ng doktora, babae raw ang magiging anak natin. Talaga? Kung babae nga? Pag-aralin natin ang ballet. Gusto kong magkaroon ng anak na ballet dancer. Ngayon pa lang ay pag-aaralan ko ng gumawa ng mga sapatos na pang-ballet. Sabi ni tatay. Pero hindi lahat ng pangarap ni tatay ay natupad. Nagulat kaming lahat nang makita ang bago kong kapatid. Wala itong paa. Ipinanganak na putol ang dalawang paa. Nakarinig kami ng kung ano-anong chismis dahil sa kapansanan ng kapatid ko. Siguro raw ay binalak na ipalaglag ni nanay ang kapatid ko, kaya kulang-kulang ang parte ng katawan. Nilusaw raw ng mga mapinsalang gamot ang kanyang mga paa. Isinumpa raw ng mga diwata ng sapatos si tatay dahil mahal na itong sumingil sa mga pasadyang sapatos. O baka raw ipinaglihi si Susi sa manika. Nanay,
bakit po ba walang paa si Susie? Nagkaroon kasi ako ng impeksyon, anak. Nahawa ako ng German measles habang ipinagbubuntis ko pa lang ang kapatid mo. At iyon ang naging epekto. Malungkot na kwento ni nanay. Hindi na magiging ballet dancer ang kapatid ko. Malulungkot si tatay. Araw-araw, ganun ang naiisip ko kapag nakikita ko na walang mga paa si Susie. Kaya pinilit ko si nanay na pag-aralin ako sa isang ballet school. Dati kasi ayaw kong mag-ballet, pero Mrs., bakit hindi niyo po subukang i-enroll si Karina sa piano o sa mga painting o sa bandurya class? Hindi yata talagang para sa kanya ang pagsasayaw. Sabi kay nanay ng teacher ko sa ballet. Nalungkot ako, hindi para sa akin, kundi para kina tatay at Susie at sa mga pangarap na masyadong mailap. Saksi ako kung paanong minahal si Susie ni na tatay at nanay. Walang pwedeng manloko kay bunso. Minsan, habang kami ay nagpipiknik sa parke, may isang mama na nakakita kay Susie. Tingnan niyo, pwedeng pang-karnabal yung bata. At itinuro nito si Susie. Biglang namula si tatay sa narinig. Tumikom ang mga kamao. Noon ko lang nakitang nagsalubong ang mga kilay ni tatay. Anong problema mo, ha? Muntik na niyang suntukin ng lalaki. Mabutit napigilan siya ni nanay. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, narinig kong kinausap ni tatay si Susie. Anak, hindi baling kulang ang mga paa mo. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Alam naming espesyal ka sa mata ng Diyos. Mas mahalaga sa amin na lumaki kang mabuting tao at buo ang tiwala sa sarili. Masuyo niya itong hinalikan. Lumaki kami ni Susie na malapit ang loob sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang kawalan niya ng paa para makapaglaro kami. Marami namang laro na hindi nangangailangan ng paa. Lagi nga niya akong tinatalo sa sungka, jackstone, scrabble, at pitik bulag. Ako ang tagapagtanggol niya kapag may nanunukso sa kanya. Ako ang tagatulak ng wheelchair niya. Ako ang ate na alalay. Noon ko natuklasan na marami kaming pagkakatulad. Parehong mas magaling ang aming mga kamay kaysa aming mga paa. Ako sa pagpipinta, siya sa pagsusulat ng mga kwento. At oo nga pala, si tatay, kamay rin ang magaling sa kanya. Hindi tumigil si tatay sa paglikha ng sapatos para sa akin. Pero napansin ko, kapag sinusukatan niya ang paa ko, napapabuntong hininga siya. Pagkatapos ay tumitingin sa kuna. Sayang, bunso, hindi mo mararanasang isuot ang magagarang sapatos na gawa ni tatay. Bulong ko kay Susie. Minsan, ginising ako ni Susie. Sabi niya na naginip siya ng isang pambihirang sapatos. Napakaganda raw nito sa kanyang mga paa. May paa siya sa panaginip? Gulat na tanong ko sa sarili. Maniwala ka, ate, kay ganda ng sapatos sa panaginip ko. Kulay dilaw, na charol, na may dekorasyong sunflower sa harap. Magbe-birthday siya noon at napansin ko tuwing nalalapit na ang kaniyang kaarawan, nananaginip siya ng mga sapatos. Ate, nanaginip na naman ako ng sapatos. Kulay-pula ito na velvet at may malaking buckle sa tagiliran. Binanggit din niya sa akin ang sapatos na kulay asul na bukas ang dulo at litaw ang mga daliri ng paa niya. Ang sapatos na puti na may kaunting takong at may ribon na pula. Ang sapatos na yari sa maong na may burdang buwan at mga bituin. Ang sandalyas na parang lambat
ang kulay lilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Manghang-mangha ako sa kung paanong natatandaan niya maski ang pinakamaliliit na detalye ng mga sapatos. Ang disenyong bulaklak, ribbon, butones, sequins, beads o buckle. Inaangkin niya ang mga sapatos na iyon. Ate, paglaki ko, susulat ako ng mga kwento tungkol sa mga sapatos na napapanaginipan ko. Ikaw ang magdadrawing, ha? Paglipas ng ilang taon, namahinga na si tatay sa paggawa ng mga sapatos. Gumagawa na lamang siya ng sapatos para sa mga suking hindi matanggihan. Noong nagdao siya ng kaarawan, niregaluhan ko siya ng isa kong painting na may nakapintang isang pares na maugat na kamay na lumilikha ng sapatos. Binigyan naman siya ni Susie ng isang music box na may sumasayaw na ballet dancer. Pinasaya ninyo ang tatay nyo, sabi ni nanay. Pagkatapos noon, naging sakitin na si tatay. 12 taon si Susie nang pumanaw si tatay. Isang araw, hindi sinasadyay na pagawi ako sa bodega. Naghahalungkat ako ng mga lumang sapatos na pwedeng ipamigay sa mga bata sa bahay ampunan. Sa paghahalughog, nabuksan ko ang isang kahong mukhang matagal nang hindi nagagalaw. Naglalaman ito ng maliliit na kahon, mga kahon ng sapatos na maingat na nakasalansan. Para kanino ang mga sapatos? May umorder ba na hindi na i-deliver? Tanong ko sa sarili. Pero, nang masdan ko ang mga pares ng sapatos na iyon, nagulat ako. Taglay na mga sapatos ang pinaka-mahuhusay na disenyo ni tatay. Iba-iba ang sukat ng mga ito. May sapatos na pang-baby, may sapatos na pambinyag, may pampasyal, may pampasok sa eskwelahan, may pansimba, may sapatos na pangdalagita. Lalo akong nagulat nang mabasa ang kanyang dedication sa nakasabit na papel. Para sa pinakamamahal kong Susie, alay sa kanyang unang kaarawan. Inisa-isa ko ang mga kahon. Lahat ng sapatos na nandoon ay para kay Susie. Di yata't iginagawa ni tatay si Susie ng mga sapatos? Para kay Susie, lugod ng aking buhay sa pagsapit niya sa ikapitong kaarawan. Taon-taon, hindi pumalya si tatay sa paglikha ng sapatos sa tuwing magdaraos ng kaarawan si Susie. Sandosenang sapatos lahat-lahat. Handog sa mahal kong bunso sa kanyang ika-12 kaarawan. Napaiyak ako nang makita ko ang mga sapatos. Hindi ko akalaing ganun pala kalalim magmahal si tatay. Binitbit ko ang sandosenang sapatos at ipinakita ko kina nanay at Susie. Hindi ko alam na may ginawa siyang sapatos para sa'yo, Susie. Namuo ang luha sa mga mata ni nanay. Inilihim niya sa akin ang mga sapatos. Ate, ito ang mga sapatos na napapanaginipan ko. Hindi makapaniwalang sabi ni Susie habang isa-isang hinahaplos ang mga sapatos. Ha? Noon ko lang naalala ang mga sapatos na ikinukwento ni Susie. Dilaw na charol na may dekorasyong sunflower sa harap. Kulay pulang velvet na may malaking buckle sa tagiliran. Asul na sapatos na bukas ang dulo at litaw ang mga daliri. Kulay puti na may kaunting takong at may ribon na pula. Sapatos na yari sa maong na may burdang buwan at mga bituin. Sandalyas na parang lambat. Kulay lilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Naisip ko, tinawid kaya ng pag-ibig ni tatay ang mga panaginip ni Susie?
para maipasuot sa kanya ang mga sapatos? Hindi ko tiyak. Ang tiyak ko lang, hindi perpekto ang buhay na ito, gaya ng hindi perpekto ang pagkakalikha sa kapatid ko. Pero may mga perpektong sandali, gaya ng mga sandaling nililikha ni tatay, ang mga pinakamagagarang sapatos para kay Susie.